Ang aking nagiging hirap sa buhay ay hindi basta. Dumating na po ang pagkakataon na nautay ng mamaga ang kaputol kong katawan hanggang sa tinatanggap ko. Sabi ko nga kay Ining, pinilihim ko ito, walang nakakaalam. Kaya ipinagtapat ko diyan. Kung ako'y kinukuha na ng Diyos, tatanggapin ko. Nalulungkot po. Kaya po pag po nawala pa, hindi ko na po alam ang gagawin ko pa. Pinagtapat ang tunay. Wala ko yabangan at hindi ko nagbibiraw. Salamat po. Kasi po pag po nawala ang tatay, para po ako nag-iisa na po sa mundo. Miski itong aking tinatayuan, maging akin man lamang, naiiwanan ko sa kanya. Good day everyone, another day, another mission guys. At ngayong araw po ay pupunta tayo dito sa bayan po ng Rosario, dito po sa lugar nila Ate Ninya. Kasi ngayong araw po ay dadalhin natin yung mga pinamili natin para sa kanila. Sa totoo lang, may gusto ko sa inyo sabihin na maging ako ay sobra po akong nababagalan sa progress ng nilalakad natin. Kumbaga natatagalan po ako sa dapat na nangyayari. Kasi tumatakbo po yung araw, tumatakbo ang bawat gabi na alam nyo na siguro ibig ko sabihin. Kaya gusto ko sana tatry natin na baka tayo na yung mismong gumawa ng paraan para si Ate Ninya po ay mailagay sa tama. Kasi susubukan ko lang yung best ko mga bayan. Halos 1 linggo na mahigit yung lumipas na wala pa din pong nangyayari. Kaya susubukan na po natin na tayo yung gumawa ng paraan. Lahat tayo, alam ko, gusto ay maging maayos ang lahat. Wala po siguro sa atin na hinahangad, hindi maayos tong problema na to. Dala na natin yung mga pinamili natin sa kanila. Na ito po lahat ay worth kulang-kulang 9,000 pesos. At para na sa ganun po ay may mga gamit sila Ate Ninya pangsamantala hanggat nandito po sila sa bahay nila na ito. Wala kasi silang higaan, so yung panglatag nila ay parang mga kumot-kumot lang. Tapos wala silang electric fan, wala ding mga kagamitan pa yung bata, yung baby. Kaya ito, pinamili na po namin sila. Andyan? Oh, grabing init ah. Bago mo ipasok yan, utoy, huwag mo munang i-video. Sige ho. At dito ay hindi namin inaasahan. Nakakausapin ako ni tatay patungkol sa kanyang karamdaman. At hindi ko rin inaasahan na si tatay ay muling iiyak sa harap namin. Yan guys, medyo ilaw. Ayan, medyo kinat ko yung camera kanina at umiyak kasi si tatay kasi ay hindi ko lang din yung sinasabi ni tatay na si tatay para kasing namamaalam na. So sana huwag ka muna magsalita tayo ng ganun. Ito ay dumating noong taon. Ito si Ninya, ang edad nito ay hindi pa ito bata nung ako'y mabangga ngayon. Ang bata ko pa ay dadalawa. Ako'y nagkakarga ng bigas sa isang Supreme. Ngayon, ang Supreme pakanlo lang kinakargahan ko. Ngayon, yung labas ko sa una ng Supreme, nasambot ako nung isa, tumapon ako. Ako'y pumatak sa owner, may kargang itlog, dilala ko sa ospital. Nung ako'y magkamalay, itinanong ko sa doktor kung anong naging sakit ko, wala daw naman. Nung pong makaraan ng ilang taon o buwan, ito pong aking isang baraso na gawing kaliwa ay sumala po sa tayo. Ang buto na sa halip na nasa sa magandang tayo ay sumala po. Kaya hanggang sa ngayon po ay nananatili siya sa salang tayo. Ang buto, pinaglabanan ko po. Pero dumating na po ang pagkakataon na nautay ng mamaga ang kaputol kong katawan hanggang sa tinatanggap ko. Sabi ko nga kay Ining, pinilihim ko ito, walang nakakaalam. Kaya ipinagtapat ko diyan kung bakit at kung ano. Kung ako'y kinukuha na ng Diyos, tatanggapin ko. Dahil ito ang kapalaran. Hindi siya kung saan nagyayabang. Nautay ng pumaga ang mga paa ko ng isang baraso ko. Ito, bago ito namaga, ang naramdaman ko ay sakit ng tiyan at pagkapanlalabo ng mata. Inilihim ko sa dahilan ng kakoy baka kung ano lang.
nung maalaman ko na gayong bagay, ako, yun nga, sabi ko kay Kuya kami Kuya Marcos, ako'y uminom para mapag-isipan ko kung talagang iyon na nga. Ay ngayon, lumabas na nga ang tunay. Hindi ako sa nagyayabang, ay talagang ang isang baraso ko ay hindi ko naiitaas. Hindi ko ari ko ang yung pagana, nasakit ng puno, pag nautay ng pumagkakampakaw. Kaya muli po ako nakikiusap. Maunawaan sana ninyo ako. Ako inahingi na tulong ko Kuya Marcos. Baka na naman kakaroon ng konting tirikan itong aking anak, miski itong aking tinatayuan. Maging akin man lamang, naiiwanan ko sa kanya. Dahil paano hindi mangyayari, wala naman akong pirang pampagamot at hindi ko rin naman alam kung ano mangyayari pa sa akin. Kaya marami pong salamat sa mga tao na akala nila ang aking nagiging hirap sa buhay ay hindi basta. Ang hirap ko sa mangyayari kay niya kung halimbawa ay dumating ang pagkakataon. Kaya marami pong salamat sa mga taong natulong at lalo na po kung may nagtatampo ay maunawaan po naman ninyo sa anak ko. Malaki po ang aking pinaglalabanan, hindi lang po si niya, kundi po yung mangyayari. Kaya pala tayo every time na pupunta ako dito, nakikita ko nanginginig po yung mga kamay mo. Ito yung minsan di pa ko nahawa ngayon ng plastiko di. Kung di ko pigilan, natatapon na. Tamo. Bagong maga guys. Ito ko nga eh. Pati ano ito oh. Ang kami ni tatay so ano na, lumalaki na. Tapos yung mga paa niya rin, ganun din. Lumalaki din. Tay, baka ano, hindi rin nakakabuti sa yung pag-inom. Hindi, walang relasyon ang pag-inom. Hindi nalakas ang katawan ko, baka ramdam ko ayos. Ngayon kapag nawala yun, pag hindi sakit, kung ano. Ibig sabihin mo, umiinom ka tay kasi kahit paano nawawala yung sakit. Nawawala. Tapos kapag ka nawala, kumbaga parang... Nitong pinagbawalan ako ng uminom ng mga kasama ko, ayan, sumikal na. Kaya noong hindi ka pa nadating, bila nag-araw-araw ako, malakas ang katawan ko. Lahat nagagawa ko. Ngayon, noong binuwasan ko, pinagtapat ko na sa kanya. Yan, mangyayari na. Yan. Miski ang isang baraso. Kahapon nga, ako may pinuntahan. Kamag-anak, anak po na pa sa akin babae. Kuya, may paga ang paa mo? Mga paa mo, ang kamay mo. Hindi ako umimik. Hindi ko sinabi at hindi ako nag-react. Pinagbaliwala ko at ako'y umalis. Sa kadahilan ng ayaw ko agad na maalaman ng ibang tao na hindi pa alam ng anak ko. Ngayong alam na niya, siya naman ang anak ko kasama. May anak man ako ay wala silang alam. Ang mga kahanggang ko, kapatid ko. Hindi rin nila alam. Wala. Dahil kung ako magtatapat, kung ano lang ang sasabihin sa akin, ang sasabihin niya ang pagbabari ko, pag-iinom ko, hindi. Itong baraso ko, nagawing kaliwa, ang may epekto hanggang sa ngayon. Nabangga. Ako'y nabangga ng Supreme, ako dito tumapaw. Tay, hindi man lang ba kayo pina-check up nung nakabangga sa inyo? Ang nagpa-check up sa akin ay ang may-ari ng gilingan. Ngayon, sabi ng may-ari ng gilingan, wala daw masabi ang doktor. Chinik up ako, walang masabi. Ngayon, umuwi na ako. Nung tumatagal, doon mo naramdaman? Doon ko naramdaman. Kasi nung umpisa, hindi mo paramdam? Hindi. Parang wala lang? Pagpasaan ko pa ng palay ngayon, ay ramdam ko baga parang nabigat siya, pati mga binti ko. Ay ngayon, ramdam ko lalaki. Ay di hindi ko sinasabi, miski nakarito na, hindi ko sinabi. Pero ngayon, sinabi ko na din at sinabi ko na rin sa iyo, na para kung halimbawa ay dumating ang pagkakataon, hindi ka mabibigla sa mangyayari. Kaya ako nakikiusap sa iyo, na baka naman itong kaunting luting ito. Bakit tayo ganun? Parang inahabilin mo na sa amin. Hindi, magaling yung sinasabi ko sa iyo, dahil halimbawa, ako biglang sumama ang lasa, ay hindi ka na magtataka kung anong dahilan ng pagsasama ng lasa ko. Dahil nga, sabi nga ng kapatid ko, bakit daw ko inom ng takaw ng alak? Hindi ko sinasabi sa kanila ang tunay na dahilan. Ako may anak, 3 yan, walang nakakaalam kung di yan. Tay, ganito, may sabihin ako sa'yo. Kahit na ano pa man po ang nangyari sa inyo ni Ate Ninya, di ba? Na tayo po ay nagkaroon din ng pagkakamali,
tao pa din po kayo, kaya kung gusto nyo po, tutulungan ko po kayong ipagamot kung gusto nyo. Tutulungan ko po kayo may pagamot yung nararamdaman ninyo. Kasi kayo ay ano pa man po ang nagawa natin sa buhay na pagkakamali. Kayo tao pa rin po ay. Kaya gusto ko po kayong tulungan ipagamot kung gusto ninyo. Papacheck up natin yan. Kaya ako sabi ko dito, Neng, ako ay kaya walang magawa. Kita mo ang hirap ng buhay natin. Misay tayo walang maisaing, walang makain, wala namang mautangan. Ay paano kasi nung basta magpapautang, wala namang ibabayad. Ay di mahirap, tanggap ko yun. Nag-aagwanta sa miski saging. Ay ngayon na sa dumating ang pagkakataong ganyan, hindi ko na inilihim sa kanya dahil siya ay parang nagtataka na. Bakit ako'y tigil? Ibig sabihin pala atin ninyo, hindi mo po alam yun na ang tatay mo may nararamdaman na ganyan. Hindi po. Anong pakiramdam mo si tatay ngayon parang iba yung pakiramdam niya nagsasalita na sa tatay ng ganyan. Nalulungkot po. Wala ba si tatay sa'yo nabanggit talaga noon? Tungkol dyan sa pamamaga ng katawan? Wala po. Pero napansin mo rin. Opo. Dapat noon pa lang na patingnan nyo na yun para may iniinom din siya na gamot. Kaso nga lang baliwala din ang gamot kung iinom ka tatay ng alak. Alam niyo naman di ba ang medisina ay hindi umiepekto kapag may alak ang katawan. Ano pong gusto niyo tay? Ipagpatuloy natin yung pag-iinom o ipapacheck up namin kayo? Hindi, ito makikiramdam ako. Makikiramdam muna ako. Ikaw na may tutalinary yan. Ako ibili mo muna ng yung sa paga. Kapag ako miskin ay ilang piraso at nainom ko at naramdaman kong may epekto, mag-uusap uli kita, tutuluyan ko ng pag-alaga sa katawan. Dahil kung halimbawa, ininom ko ang gamot, hindi nga wala ng mga alak, nainom ko ng gamot, hindi rin naman nawawala, uulitin ko rin sa iyo na walang kasaysayan ang pangyayari. Okay, dahil kung bigla tayo magpapasikap, ay biglang malaking gastos ngayon sa pag-alaan mo na dahil bago pa naman siya yayo. Hindi pa naman talagang, pero tanggap ko na anong gagawin ko kung iyan ang kaloob ng Diyos. Okay. Salamat sa mga tao na sana naman po ay tulungan ninyo itong aking sininya sa abot ng inyong makakaya. Ay ako po'y nahingi ng tulong. At ito naman pong kapatid ko, Tipuling, sana naman po ay itong kaunting lute ipagkaloob mo sa akin at gawa ng aking kita mo, mga apo mo, pamangkin mo. Kaya mulit-muli ako nakikiusap sa iyo. Baka maaalaman ninyo. Ngayong alam na ninyo, mga kapatid ko, kamag-anak, sana maunawaan niyo ako. Ngayon ko sinabi at ngayon ko pinagtapat ang tunay. Wala ko yabangan at hindi ko nagbibiraw. Salamat po. Okay. So, tanong niya, ano masabi mo doon? Anong gusto mo mangyari sa tatay mo? Sana po mawaling po siya. Kaya po pag po nawala pa, hindi ko na po alam ang gagawin ko pa. Sa akin, suot Okay. Sige, basta yung sinabi ni tatay, ganun, subukan natin yun, ha? Yung sabi niya, inom muna siya ng gamot sa pamamaga at kung hindi mawala, tsaka daw siya magdidesisyon kung papating na sa doktor, ano? Ganun na lang muna gagawin, ha? Okay. Kasi kami naman, kahit na alam ko, malaki din yung naging pagkakasala ni tatay sa Panginoon dahil nga sa nangyari sa inyo, para sa akin tao pa din si tatay na karapat dapat pa din na bigyan ng tulong sa ganyang sitwasyon na may karamdaman at kung ano man yung plano sa kanya ni God, siya naman ang bahala doon, siya naman ang nakakaalam noon, si God lang, kung ano yung plano niya talaga, para kay tatay din. Okay, so
Sinabi naman ni tatay na kung ano man ang kaloob sa kanya ni God, itatanggapin niya, di ba? Pero ikaw, alam ko, kung ikaw tatanungin ko, alam ko ng sagot mo na gusto mo, humaba pang buhay ni tatay mo, di ba? Tama ba ako? Opo. Okay. So guys, sige, papasok ko muna yung mga dala natin. At mukhang yung plano ko nga na sabihin sa kanya kung ano yung dapat na gagawin namin, ay nararapat sigurong ipagpaliban ko muna. Oh, yan na, pangako ko sa'yo ha. Hindi ko pinako yung pangako ko. Ha? Ingatan mo na lang, maglaro ka ng maayos ha. O, lagi mo to sa basura. Sa basurahan ha, huwag itapon kung saan saan. Okay, so may dala tayo ditong foam, electric fan. O sige, dali mo isa. Tining niya, pasok natin dyan. Ay, pakikisuyo po ako. Kasi ito po ay electric fan. Tapos thermos niya, atinin niya. Tapos ito buksan natin, atinin niya. Ha? Yun nga lang yung binili naming mga damit ng anak mo. Napasama dun sa binili ko sa anak ko. Pero kukunin ko na lang, dadaling ko dito, ano? At para sa baby mo talaga yun, napasama lang dun sa lagayan. Naiwan sa bahay. Binilang kita ng ano kasi para hindi ka maglampin ha. Para hindi maglampin ang baby. O binilang kita ng diaper muna para sa paglabas niya, no? Tapos eto, alam mo to kung ano? Ano to? Pang ano? Ano? Wipes. Yung pamunas kapag dumudumi, ano? Tapos, ito, kapag ka pwede nang maligo yung baby mo, pampaligo ha. Sa kanya, pwede nang shampoo yan, pwede nang sabon. Tapos ito, gagamit ka ng alcohol every time nakahawakan mo anak mo ha. Kahit itong mga bata, kapag hahawak sa baby, mag-alcohol ha. Pwede mo din tong ipanggamot dun sa pusod niya. Ano? Tapos ito yung bulak na gagamitin mo ha. Para dun sa pusod niya. Oh, ito, asiti. Kapag sumakit ang tiyan, alam mo naman ano. Pero ano lang ha, yung wag sobrang dami ha. Kasi may, ito yung, kaya dito nire-recommend ng doktor sa mga hospital kasi hindi daw alam yung amount na nailalagay kung ano yung pumapasok sa katawan ng bata. Pero malaking bagay po talaga to. Naranasan na namin yan. Baby oil, ha? Para saan to nilalagay? Ha? Hindi ko pa po ano. Oh. If ever na ano sa pusod kailangan mo din kung mahirap tanggalin, kung gumagamit ka ng big kiss, pwede mo lagyan para hindi mahirapan. Tapos yung ano niya, didian niya ha. Okay. So lalagay ko muna dito. Yan ang mga gamit. Pasok ko doon sa loob. Ay walang ano man at yan ay request mo. Kaya ako nagpapasalamat, sabi ko sa kanya, pag-birthday mo sa kanya. Ah, birthday mo ba? Kailan? Nung asing ko. Asing ko. Oh, tama. Regalo ko na sa iyo. Oh, regalo ko na yan sa iyo. Okay, so guys, mukhang hindi ito yung tamang oras para sabihin ko yung plano natin ngayong araw. Para kaya tinin niya. Kasi dito sa dati gusto ko kami lang dalawa mag-uusap. Okay. Pero Patagilid. matanin niya, anong nangyari sa ano mo? Sa pagbalik mo ng check-up mo? Yun po, nagbuli ako ng gamot. Nagbili ka ng? Gamot po. Kailangan po para po ako hindi na po daw masalinan ng dugo. Ah, okay. Kasi mababa pa rin ba? Kasi po kulang daw po dugo sa bata. Kaya kailangan po ang gamot. Pero yung gamot dire-diretso mong iniinom. Opo. Yung alas 6 hanggang alas 7 gabi po. Pagos nga po yung pila Kasi po ako naggaso sa kanila. Oo, tapos nagbili kang gamot. Opo. Sabi, na-message nga sa akin na bumili ka doon ng mga gamot. Ano? Hayaan mo, ayos lang. Ang mahalaga, atinin niya, yung anak mo ay lalabas ng maayos. Ano? Binabantayan natin yung ano niya, yung kalusugan niya, ha? Ikaw din, ganun din, ha? Yung kalusugan mo, dapat malakas ka, kumpleto yung dugo mo, sabi nga, di ba? So, chinek ba kung ilang cm na ulit? Hindi. Hindi naman. Okay, pero kamusta? May nararamdaman ka bang sakit? Ayos naman po. Wala naman.
Okay. So, tininya dapat ngayon may sasabihin ako sa'yo, pero mukhang hindi ito yung tamang oras, kaya siguro by tomorrow, babalik ako dito at pag-usapan natin. Kapatid ko, Okay, pero ayan, sa sinabi ni tatay, sa mga anak ko. parang iba yung pakiramdam niya sa sarili niya, kaya siya nakakapagsalita ng gano'n na parang hinahabiling kayo sa amin. Ang panood ng video sa akin. Maraming salamat. Papaano kung dumating ang oras na yun at iwan kayo ni tatay? Wala tayo kung Kaya mo ba? kasuwiran na hindi pa tayo Hindi ko po anong kung kaya ko pa po. kaulaan ka. Bakit ka ba natatakot at niya? Kasi po pag po nawala ang tatay, para po ako nag-iisa na po sa mundo. Ayun ba yung pakiramdam mo? Tinin niya, hindi dito kami. Oh. Para mo na rin kaming pamilya. Kung hindi mo maramdaman sa pamilya mo na may pamilya ka, eh kami, paparamdam namin sa iyo na part na din kami ng pamilya mo. Tinin niya. Kausap ba ni tata yung kapatid niya? Nabanggit niya, di ba? Naandyan na ba ang mga kamag-anak mo? Dumating na, hindi pa? Wala pa? Hanggang sa ngayon? 5 araw daw po sila doon. 5 araw daw. Opo. Kayo ba'y nagtanghalian na? Hindi pa. po. Wala pa pong pang-ulam. Tay, bili po kayo ng pang-ulam niyo muna po. Ngayon, utay, aray, ganun masasabi ko sa iyo. Ngayon ako nakutulong. Uli sa iyo, mulit-mulit. Konting tulong lang. Opo. Ito, Tay, bili ka muna ng ulam. pasasamahan ko sa iyo sa may-ari ng lupa. Para? Para magkausap kayo kung ano ang magiging, ari makikiusap na ipabahagi ang kaunting lute. Sa ganang kanya na, hindi na sa akin. Para maalaman mo kung ano sasabihin, magkausap kayo. Okay. Nasaan ba ang may-ari ng lupa? Malapit lamang. Di ito isasama. Yung po bang nakausap ko tayo? Hindi. Hindi. Hindi yun. Hindi. O sige, pagkatapos nitong vlog namin, pupuntahan namin. Oh, dahil iikot kayo, di kayo lalabas pa ikot. Bago, di kayo may karsadang, ari pa rin eh. May karsadang pa rin eh, may karsadang sa diretsyo. Yung diretsyo, yung dulon-dulo noon, ang may-ari nito. Magkakausap, tukoy naman ito. Magkakausap kayo, at yun nga, sabi ko sa iyo, kung sakali, ay yun ang iiwanan ko sa kanya. Dahil wala tayong katuwirang tayo ko na makakatatwa sa Diyos na ayaw ko yan eh. Ang Diyos lang ang nakakaalam kung anong buhay ang ibinigay sa atin at kung hanggang kailan. Ngayon kung ang kaloob ng Diyos sa akin hanggang dulang, tatanggapin ko. Kung ako na may bibigyan pa, tatanggapin ko pa rin. Lalo pang maraming salamat sa mga taong akala nila ay ganito ang paghihirap ko. Ay kaya ako minsan inainom, hindi ko lang ang masabi na talagang dumating na ang pagkakataon sa aking buhay na pinililihim ko. Bintog eh. Nagkita lang kahapon kaya pinagtapat ko na ay pisang ko pa, pamangking ko. Ay ngayon ako napatalikaw ay napuna. Ay ang ginawa ko, hindi na ako umimik. Kaya ipinagtapat ko dito, baka may makabalita pa. Pag ang katawan ng iyong ama, alam mo gayon? Yun, kaya ipinagtapat ko dito para alam niya ang sitwasyon kung bakit nagkagayon. Ako may anak na lalaking nasa malayo at may anak dito na walang nakakalinig kapatid ko, walang nakakaalam. Ang nakakaalam lang ngayon mula noon ay ito ngayon ipinagtapat ko at di yun ngayon kung may makakaalam ay salamat po sa mga pangunawa ng bawat tao. Hanggang doon na lamang po at mulit-muli nakikiusap ako. Sige po tayo. Okay. Sige, tama-tama. Kasi yung dapat na sabihin ko natin niya related din talaga dito sa sinasabi ng tatay na tukol nga dito sa pagtitrika ng bahay, ganyan. So, mas mainam na rin na hindi ko muna sabihin sa kanya ngayon at kausapin muna natin yung sinasabi ni tatay na kung mabibigyan ng parte si tatay dito bilang siya ay kapatid din, ganyan. So, ayun. Okay. Nalimutan ko na yung isa. Ito ang galang. Ano po ba ang plano mo if ever na dumating mo yung punto na kagaya sa sabi ng tatay
Dito ka ba o sa puder ng mga kapatid mo gusto mo malapit? Pa, Saan mo ba gusto? Dito? Sa area na ito, sa lugar na ito, o malapit sa mga kapatid mo? kung saan po gusto, tatay, doon na lang po ako. Basta po may bahay sarili sa lupang sarili, parang hindi na po kami guluhin. Oh, pero ate niya, ikaw yung makikisama pagdating ng araw sa magiging karatig bahay mo. So, dapat ikaw yung magdidesisyon kung saan mo ikaw magiging komportable. Kaya tinatanong kita, kasi ikaw may kisama sa mga karatig bahay mo. Ano nasabi mo? Ano ba ang sa tingin mo? Ang mga kapatid mo ba'y nasaan natin niya? Nandiyan po ang isa. Saan? Kapit bahay ko lang. Andito lang? Tapos yung isa, ilan ba kayo? Tatlo po Tatlo, kami. nasan yung isa? Naroon po sa malayo. Malayo. Pero yung isa nandito lang pala. Apo, hindi naman po namamansin dati. Hindi ka pinapansin. Ang tatay pinapansin. Hindi rin. Ay baka dahil nga sa nangyari, kaya ganun. Kailangan nating unawain yun kasi siguro masama loob nila dahil sa nangyari. Gano'n na nga po. Ulit hindi natin sila masisisi kasi Bago siya magalit, tingnan din niya ang ano na rin. masama ang loob siguro. Seryoso. Di bali, at after nga nitong vlog, samahan mo ako ha. Ako usapin natin sinasabi ni tatay. Ha? Gusto mo ngayon na? Pwede rin po. O tara. Tama ka. Ikaw lang. Sinunyo lang. Tara, samahan mo kami ninyo. Tay, punta mo na kami dito, tay. Sige, ho. Okay. Yung timing niya tayo, ano natin guys, yung plano natin. Di bali, bukas sa bukas balik tayo dito para Saan tayo? may open natin kaya ninyo yung gusto kong mangyari. Lula Puling? Pagbigyan muna natin sila sa... Kasangga tayo, kuya. Saan ba? Andaan? Doon sa Doon sinasabi sa ng tatay mo na kapatid may-ari tatay. nito. Doon naari ita. Oo, saan? Sasakay pa tayo mula doon. Kailangan natin sumakay ng sasakyan. Opo, hindi po pwede lakad malayo pa po. Iba ko eh. Pero hindi doon sa pinagsunduan namin sa'yo, hindi doon. Hindi po. O tara, sasakay tayo sa sasakyan. Sigan pa po yun. Wala Tuturo problema. mahatokoy mo rin ha. Okay. Samahan natin sila atin niya guys. Para pagbigyan natin tong ano nila. Ay, Pagbigyan okay naman natin. ang iyong ina. Ay, sabihin mo, kaya ito ang pinapunta ko. Ipagtapat mo na ngayon sa kanya ang kalagayan ko. Hindi Okay, yung tay, may tanong lang din ako sa'yo, tay. Bilang ikaw yung kapatid, bakit hindi mo kayang humarap sa kanya din? ay mula doon sa kung ano-ano sinasabi ng mga ng ibang tao ay inilihim ko na para ako may unsa ko hindi naman tampo kung bakit baga naman ako'y kapatid ay dumating sa pagkakataon pare yatang mahirap na magsabi kaya ito na lamang ang magsabi para maunawaan nila. Ibig mo sabihin, baka lalong hindi kayo magkaintindihan Oo, kapag baka ikaw... kung ano ako'y pagbintangan pa ng hindi naman mayayari. Ngayon ay kung ikaw ang kasama at ikaw ang magpapaliwanag sa kanya sa nangyayari ngayon sa akin, maaalaman niya. Sige, tay. Sige. Sige. Tukoy naman ay So, tara, punta natin. pagdating ko sa tindahan ni Carlos ay baba na kayo. Okay, so guys, punta muna tayo dun sa ano, sa sinasabi nila. Ay, turo mo ninyo ha. Apo. Okay, ikaw, Toy, anong paramdam mo at si tatay yung nagsasalita na ng ganun? Para po nagpapaalam na. Si tatay? Ikaw, kapag nawala si tatay, ano mararamdaman mo? Lungkot po. Mahal mo din si tatay, ano? Apo. Okay. Ay, wait lang, kasya ba? Okay. Salamat tayo at Salamat po! Okay, puntahan natin. Hindi pa pala nagtatanghalian din to mga to. Parang kami. Kami hindi pa din. Di ba, pabili mo si tatay ng pangulam muna ha? Tinin niya? Okay. Sa pagkakataon na ito ay minabuti ko na muna na pagbigyan ng kanilang kahilingan na makausap ko ang isa sa kapatid ni tatay. Pero kami man ay meron na rin magandang plano sana para sa kanila. Pero naisip ko lang na kung makukuha namin ito o mapapapayag namin ay may maganda rin itong kahihinatnan. Ito yung bahay?
Oh, guys, nandito na tayo at medyo rough road na dito sa pinuntahan namin. Medyo malayo-layo pala. Hindi na po kakasya. Saan tayo? Di yan na lang po paparada. Pero saan tayo punta doon dito? Doon po. Okay, dito na lang tayo magparada. Lalakarin na lang natin. Wait lang ha. Wait lang daw, ano. Okay, sige. Tara guys. Okay. So, tinin niya ganito, may sabihin ako sa iyo ha. Sa totoo lang ay may plano akong mas maganda para sa inyo ha. May plano akong mas maganda para sa inyo, pero dito sa sinasabi ni tatay, pagbibigyan ko kayo na kausapin ko yung ano ha. Kasi may pwede din kasi maganda, may naisip lang kasi ako guys na meron ding pwedeng mangyari kapag napapayag si nanay, kapatid ni tatay, may mapakinabangan din talaga ito pagdating ng araw. Kaya nag-agree ako na kausapin. Pero ako, yung plano ko mas maganda namin para sa nila. Okay? Saan po ang bahay? Saan ang bahay ito? Apa. May tao kaya? Meron po. Bukas po. Yan siya? Apa. Yan po may teres. Okay. So, hindi natin alam kung pwedeng camera, baka bawal. Hindi naman po. Ha? Kaka! Yan po ang kakampuling kapatid tatay. Okay, dito na tayo guys. Nay! Salamat. Sino yung kasama? Hindi ka pa nanganak. Pasok. Nay, magandang araw ho. Salamat. Pasok kayo. Ay, ito na bukas to na ibo. Maganda pala ang bahay nyo, Nay. Hindi naman. Hindi nyo, nung pinasok mo tsinelas mo. Dati na eh. Nay, kayo po pala yung kapatid ni tatay. Pangilan ho kayo, panganay, hindi? Panganay ako. Sunod sa panganay. Mas minabuti nga namin para sa privacy din ni nanay na hindi na lang mag-video ng mga oras na ito. Pabalik na tayo kalati ninyo at nag-ausap na po kami na sinasabi ni tatay na isa sa kapatid niya na yung pala ay sumunod sa panganay. Matinin niya, ano masabi mo? Ganun yung sinabi sa atin. Ano po sagot sa inyo? Yun nga daw lupa na pinagtitirikan ninyo, ay may usap pala doon si papa mo tsaka siya na kapag kakailangan na yung lupa, ay alis si papa mo doon. Yun pala ang pag-uusap nila doon. So ngayon may plano silang ibenta yon, lupa na yon. Ayun yung magiging ano doon, step hakbang ninyo. Kinakailangan nyo talagang ano doon, ibigay sa kanila yon. Kasi ang tagal nyo na pala ding nanirahan doon, sila yung nagbabayad ng buwis nung lupa na yun na pinagtitirikan nyo. So malaking bagay na rin yun. So paano, anong plano natin? May sinasabi yung tita mo na puntahan daw natin yung kalapit ninyo doon at yun daw ay may bakante. Hindi ko po alam po tatay kung papayag po tatay doon po kami tuwiri. Okay, sasabihin na natin kay tatay kung ano yung nagresulta ng pakikipag-usap natin ngayon, ano? Okay. Yan ang kapatid, inay. Naalala ko lang pala, bakit hindi sumama yung anak mong babae? Pa, Ba't hindi sumama? Ba't di natin naisama pala? nene. Mainit kuya. Mainit? Ini ano? Dali- dalian na Patapal natin. ko po na nakatantayan kahapon. Nanakitan siya ng kapat ng anak mo. Busina. Okay. Busina. Nagsuka ho kahapon eh. Nagsuka. Okay, sige. Balik na tayo agad. May pag-uusap daw po pala kayo doon. Sabi ni kapatid po ninyo na sumunod sa panganay. Na pag-uusap niyo daw po pala dito, kung sakaling gagamitin ninyo itong lupa, ay ikaw daw po nagsabi mismo sa kanya na alis ka dito. Hindi, kaya nga kung ano, hindi, Kaya nga po tayo, ang plano niya kasi dito ipagbili. So paano daw po kung magpapatirik daw siya dito, paano daw mabibili? hindi gani alam na bibilhin niya nga sa kanya. Kasi may kausap na daw po sila ay. Ayaw, Kaya nasabi na siguro nila na baka tinanong o paano yung bahay doon, baka sinabi nila na ay alis yun, ganyan. May sinasabi po sila kay sinasabi ati ano? Doon po sa tabing ano, Kuya Aris daw. alin doon? Meron daw bakante doon, sabi ng kapatid mo. Kuya Baraling. Meron daw sa yung Aris na sinasabi nila, meron daw doon sa katabi ng bakante. Sa may koral. O baka yun daw pwedeng kausapin. Hindi yun, Ares na, siya yung ninong Ares na binili. Hindi pa daw yun. Hindi pa daw saktong bayad yun. Hindi, kakaunti na lang daw ang babayaran doon. Sa atin na daw. Sabi ng kapatid. Baka pwede daw kayo doon makiusap. Sa loob.
Kasi ito tayo ay pinakiusapan ko naman, yung kagaya na sabi mo, pero yun nga, may plano doon sila at ito pala ay hanggang doon. Oo, Sa may sapa. Yun yung sinasabi nila na ito kasi ay may nagsabi na gusto itong lupa na to at baka bilhin na nga daw ito. Kaya yun, hindi nga naman pwede na bibili nitong kabuuan ng lupa ay may bahay na nakatirik. Ang sa iyong Kuya Ares, ay di sa kanyang pangalan nakalagay. Paano yun? Ano magiging kuha noon? Subukan nyo na lang tayo kausapin. Close ba kayo? Kayo ba ay yan ang mga yan, itatanong ko na ano ba dumating. Tanungin mo na lang din tayo. Di kung ano, pagka nagkaganyon, itatawag na lang ako sa iyo. Okay, sige tay. Ganoon na lang ha, tinin niya. Ha? Ang gawin na lang natin ay kausapin muna natin yung yun nga, sinasabi ni nanay. Ano? Saan ba yung banda dito? Narin sa tabi din ng... Sa totoo lang tayo, ang mga kapatid mo pala, ang lalawak ng lupain nila. Ikaw lang ba tatay ang nag-iisang kapatid nila sa inalang? Ikaw lang nag-iisa, halos lahat sila magkakapatid ng ano? Oo, ako nag-iisang kapatid nila sa ina. Nag-iisa ka lang pala. Oo. Kaya nga noong sabi ng iba dyan, bakit daw ako hindi nagkaroon ng kabahagi? Sabi ko, ang akin sa Diyos na lang, kung ayaw nila akong bahanggan, wala akong magagawa. Ito po ba, tatay, tatanungin kita, sino po ba nagpundar nito, tatay o nanay? Yung mag-asawa. Para sila nagtulungan? Oo, pareha sila nagtulungan. Ngayon, nung unang namatay yung lalaki. Ngayon, nung makarating ang panahon, nakabalo na yung aming ina, nakilala ang ama, nabalo din. Okay. Nagsama sila, ngayon nagkaanak ako ang naging anak na isa. Okay. Yan, ngayon nung pagkamatay na yun, hindi nagtagal ang ginawa nila. Kung sa ko'y pinagtuka-tuka agad nila ito. Bakit hindi kayo sinama? Hindi yun ang ipinagtaka ko sa kanila. Bakit hindi ako nakasama? Tamo yan, ang higit niyan. Kanino, itong mga lupain na ito na pinarte-parte, kanino po nakapilido ito? Ay di siya mag-asawa pa rin. Okay, isa lala- hindi pa hating talaga dahil ito, ang titulo nito, kung pagka nagkakabuwisan pa rin, iisa pa laknos pa ito. Okay, talagang mag-aano sila tayo kasi ang nagpundar nito ay yung tatay nila at yung nanay mo. Oo. Okay. Ngayon naman, kaya ang sabi ko, ako'y nakikibahagi, yung bahagi sa kanila. Kahit maliit man lang. Oo, kahit maliit man lang. Okay, dapat noon pa lang, bago parte-partehin tayo, nagkipag-usap ka na rin sa kanila. Na baka pwedeng magkaroon ka naman kahit kaunti. Parating ang kuha nila, sila ay iba ang nagiging katuwiran nila. Kako, sabi ko, makikitirik na lang ako kung ganyan. Bumayag naman. Ngayon, dumating ang panahon, gusto ko naman bayaran ko na, ay hindi rin man. Okay. So wala tayong magawa dun guys. Kasi yun yung gusto ni nanay. Siya nga din humingi ng paumanhin kasi nga ayun nakausap na pala tong lupa na to. Kaya wala tayong magagawa dun. Okay. So paano yun natin niya? Wala tayong magagawa. Hanap na Sa gusto niya dito. So try yung kausapin yung sinasabi mo ha. Dapat tayo ito sa atin niya, dapat hindi ka dapat sa atin niya guys kasi na-stress sa mga ganito sa gantong problema, di ba? Kasi buntis po siya Sige, tsaka na natin to problemahin. Patapusin muna natin yung pag-anak mo atin niya, ha? Okay? Patapusin muna natin yung pag-anak mo at nang sa ganun mas maayos tayo makilos, ha? Kasi ikaw hindi ka dapat na-stress ng ganito, hindi ka dapat namumroblema kasi mamaya makasama sa'yo. No? Okay? So, sige tay. Paano? Pagbalik namin, balitaan mo ako, ha? Oo. Kung ano magiging usap ninyo. Ha tay? Okay, sige. Sige tay, wala ka naman po. Bibili na lang ako ng... Okay, ano po bang gamot tay ang kailangan kong bilhin? Yun naman yung sa bibilhan mo. Sabihin ko doon sa pamamaga. Oo, sa pambabaga. Okay, tingnan natin kapag bibilhan ako. Kapag bibilhan ka naman dahil pag sinabing ilang taon, Baka naman amoxicillin lang yun tay. Hindi, iba pag sa mga butika, hindi ka bibigyan ng amoxicillin lang. Okay. Dahil itatanong ilan hong taon, pag sinabi mga 50 na ayaw, bibigyan ka noon. Ikalimitan ni isang bisis o 2 bisis maghapon. Okay. Sige tay, basta bibilang kita ha tay. Okay, sige. Sige, ingat. Ayun, maraming salamat sa lahat na sumama sa vlog namin ito ngayong araw at hopefully maging maayos tong problema nila natin niya tungkol dito kasi tayo ay
willing naman tayo anytime na tumulong para sa kanila magiging bahay. At yun nga, sabi ko sa inyo, meron din kaming na sunod na lang natin sabihin ni Ate Ninya, at hindi ito yung perfect time siguro sa tingin ko. At ayun, huwag niyo kalimutan mag-like, comments, at sa mga hindi nag-skip ng ads sa video na to, maraming salamat po. At salamat sa lahat ng sumusubaybay sa kwento na to. God bless po sa lahat. Commander Marcos, Rans TV, Marcos Team, supportahan nyo. God bless po. Be near